Hey, kamusta mga kaibigan sa Quezon City, Philippines? Isang makasaysayang okasyon ang nagaganap, no? Ang 50th anniversary ng New Era University. Isang institusyong itinatag ng Iglesia ni Cristo na ginunita sa isang tanging pagsamba sa lokal ng Templo Central. Pero teka ha, hindi lang ito tungkol sa selebrasyon, sa likod ng mga sermon at pagpupugay, may mas malalim na kwento ang impluwensya ng INC sa politika ng Pilipinas at ang papel nito sa mga kontrobersyal na isyong pampolitika. Ready ka na bang tuklasin ang intersection ng pananampalataya at kapangyarihan? Kamusta? Sa ating mga kababayan sa Philippines, United States, Canada, Australia, United Kingdom at sa lahat ng OFW sa Dubai, Riyadh, Hong Kong, Singapore at iba pang sulok ng mundo. Ngayon let's dive into a couple of minutes deep dive na puno ng witty commentary, hard-hitting analysis at fact-based storytelling. Ang topic natin, ang New Era University's Golden Jubilee, ang Iglesia ni Cristo's political clout at kung paano ito nakakaapekto sa Philippine politics, no? Lalo na sa mga kabataan at OFWs na gustong-gusto ng transparency at change, no? From black voting to controversial endorsements, aalamin natin ang lahat, no? Nang may kaunting satire para hindi boring. Bago natin simulan, i-hit mo na ang subscribe button at i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mo sa Toronto, Sydney o kahit saan sa mundo. Kung gusto mong suportahan ang content na ganito, magpadala naman ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong yan para mapanatili natin ang ganitong klaseng videos. Comment down below din. Anong tingin mo sa impluwensya ng INC sa politika? Let's start the conversation. Sa susunod na ilang mga minuto, pag-uusapan natin ang history ng New Era University, ang role ng INC sa Philippine elections at ang mga kontrobersyal na pangyayari na nagbigay kulay sa kanilang 110 years old legacy. May mga policy breakdowns, may mga kwento tayo na magpapatawa at magpapaisip sa iyo. Kaya grab your coffee at or baka halo-halo kung nasa Pinas ka, and let's get started. Noong June 17, 1975, itinatag ang New Era University sa ilalim ng Iglesia ni Cristo mula sa isang maliit na institusyon sa Quiapo, Manila. Naging isang non-sectarian university ito na may campuses sa Quezon City, Pampanga, Batangas, General Santos at Rizal. Pero ano ang kwento sa likod ng tanging pagsamba sa Templo Central? Isang grand celebration ito na hindi lang nagpapakita ng academic excellence, kundi pati na rin ang spiritual unity ng INC. Imagine libo-libong miyembro sama-samang nagpupuri sa isang gusaling simbolo ng kanilang pananampalataya. Pero let's be real ang New Era University ay hindi lang tungkol sa edukasyon. It's a powerhouse na nagpapakita ng organizational strength ng INC. With over 7,000 congregations worldwide at 2.8 million members sa Pilipinas, ang INC ay isang institusyon na may malalim na ugat sa lipunang Pilipino. Ang kanilang pagdiriwang ng 50 years ng NEU ay isang statement. We're here, we're strong, and we're influential. Pero tanong, para kanino ba talaga ang selebrasyon na ito? Para sa mga estudyante o para sa mas malaking agenda ng INC? Kung iisipin mo parang Oscar-worthy ang production value ng tanging pagsamba, complete with lights, music at thousands of attendees na parang concert ng Taylor Swift. Pero mas holy. Pero seryoso ang NEU at INC ay parang isang well-oiled machine, efficient, united, at may ability na immobilize ang masa. Pero kapag pinag-uusapan ang kanilang influence, hindi ba't parang superhero na may great power pero may great responsibility din? Spoiler alert hindi lahat ng gamit ng kapangyarihang ito ay walang kontrobersiya. Sa mga kabataan sa Quezon City, Davao o kahit sa Los Angeles, ano ang tingin nyo sa role ng NEU sa inyong komunidad? Sa mga OFW sa Dubai o Jeddah, paano nakakaapekto ang INC sa inyong buhay abroad? Comment down below at share ang inyong kwento. Don't forget to hit that like button and send a super thanks para suportahan ang mga ganitong deep dive videos natin.
Ang INC ay kilala sa black voting, isang practice na nagbibigay sa kanila ng malaking impluensya sa Philippine politics. Noong 2022, parehong sina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte ang inendorso ng INC. Parehong nanalo. Pero teka, hindi ba't noong 2015 may controversial tungkol sa kanilang leadership na nagdulot ng tanong kung gaano ka-solid ang black voting nila? Sa isang banda, ang INC ay isang moral compass, no? Para sa maraming Pilipino, lalo na sa panahon ng pandemya. Pero sa kabilang banda, may mga nagsasabing ang kanilang political endorsements ay parang vote buying in reverse, kung saan ang mga politikong gustong-gusto ng suporta ay nagbibigay ng donations sa INC. No? Let's break it down. Ang INC ay may history na pag-endorso ng mga kandidatong aligned sa kanilang values like unity, discipline, at anti-corruption daw. Pero ang black voting ay may downside din, ha? Halimbawa, noong 2016, ang suporta nila kay Rodrigo Duterte ay nagbigay daan sa kanyang landslide victory. Pero pagkatapos, ang appointment ni Eduardo Manalo bilang special envoy for OFWs ay tinawag na political payback. So tanong, is this a case of separation of church and state na blurry ang linya? O isang strategic move na para palakasin ang welfare ng OFWs? Ang sagot, mga kaibigan, ay depende sa lens na gagamitin mo, moral, political o practical. Kung ang INC ay isang Netflix series, ang title nito ay Faith and Power, The Philippine Chronicles. Ang plot twist, kapag inendorso nila ang isang kandidato, it's like a divine script na halos siguradong panalo na. Pero kapag may controversy like noong 2015 leadership scandal, parang biglang nagka-glitch ang series. Ang tanong, sino ang direktor ng show na ito? Si Eduardo Manalo o ang mga botante mismo? Sa mga nasa Canada, Australia o Saudi Arabia, paano nyo nakikita ang black voting ng INC? Is it a strength or a flaw? I-share ang inyong thoughts sa comment section at kung nagustuhan nyo ito, please do like din. Okay, kung mga INC ay isang Netflix series, ang title nito ay Faith and Power, The Philippine Chronicles, ang plot twist, kapag inendorso nila ang isang kandidato, it's like a divine script na halos siguradong panalo. Pero kapag may controversy, no, na banggit na po natin yan, no? Sa mga nasa Canada dyan, no, Saudi Arabia, paano nyo nakikita ang black voting ng INC? Is it a strength or a flaw? No? Paki-comment lang po yan sa baba. Okay, no? Ngayon, sa isang banda, ang INC ay may karapatang pamahalaan ng kanilang internal affairs. Ang kanilang doctrine na unity ay nangangailangan ng strict discipline, kaya't natural lang na magkaroon ng cleansing sa loob ng organization. Pero sa kabilang banda, ang mga aligasyon ng abduction at coercion ay seryoso, lalo na't may mga dating miyembro tulad ni Lowell Menorca na tumakas sa Canada at nakatanggap ng refugee status dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Ang Canadian Immigration and Refugee Board ay nagsabi pa nga na may climate of impunity sa Pilipinas na nagpapahirap ng mga hinintay ng proteksyon ng Estado. So sino ang tama? Ang INC na nagsasabing ito ay internal issue o mga dating miyembro na nagsasabing may cover-up ng corruption? Kung gagawin natin pelikula ang 2015 controversy, ang title ng INC, The Great Purge, ang setting, isang high security compound sa Quezon City na parang fortress, isang spy thriller. Ang plot, no? Isang pamilya na founders na biglang nag-ostracize, no? Mga ministro na nawawala at isang simbahan na parang may sariling secret service. Pero seryoso, ang tanong ay kung ang INC ay tungkol sa pag-ibig sa kapwa, bakit parang may action movie vibes ang nangyari? Sa mga nasa Japan, UAE o Italy, ano sa tingin ninyo, no, sa 2015 INC controversy? Was it a necessary clean-up or power grab? I-comment ang inyong take. At kung natututo ka sa ating mga ganitong kwento, i-share ang video sa mga kaibigan nyo, no? Diyan sa Singapore, New Zealand o kahit saan. Send a super thanks please para suportahan ang aming content. Ang INC guys ay hindi lang lokal na powerhouse, may global reach rin sila, lalo na sa mga OFWs ha. Noong 2019, pinalawak nila ang lingap na sa mamamayan program sa Hong Kong, Macau, Thailand, Malaysia at Taiwan na nagbigay ng goodwill bags, no, at spiritual support sa libo-libong OFWs, no. Sa US, Canada at Europe, may mga aid to humanity initiatives din sila. Ang layunin, tulungan mga kababayan natin sa abroad na homesick at nangangailangan ng komunidad.
Ang appointment ni Eduardo Manalo bilang Special Envoy for OFW Concerns noong 2018 ay isang malaking hakbang. Sabi ng Malacanang, ang INC ay may networks 100 countries at 6 million members, kaya natural na sila ang napili. Pero ang tanong, is this a genuine move to help OFWs or a way to solidify political influence? Ang INC ay may history sa pagtulong sa mga mahihirap like ang Tagumpay Village Housing Project, pero kapag may political angle, hindi maiwasang magtanong ang mga kritiko kung may hidden agenda. Kung ang INC ay isang brand, ang tagline nila ay faith, unity, and a little bit of political leverage. Ang lingap sa mamamayan ay parang perfect PR campaign. Tulong sa OFWs, check. Global presence, check. Political goodwill, double check. Pero seryoso ha, ang kanilang outreach sa OFWs ay commendable. Pero hindi ba't parang win-win situation din ito para sa kanilang image? Sa mga OFWs sa Qatar, Kuwait o Germany, paano nakakatulong ang INC sa inyong komunidad? Share your stories below. At kung gusto mong makakita pa ng ganitong content, i-subscribe ang channel at magpadala ng super thanks please. So anong natutunan natin? Ang New Era University's 50th anniversary ay hindi lang isang selebrasyon ng edukasyon. Ito ay isang showcase ng INC's organizational strength at political influence. Mula sa black voting na nagpapalakas sa mga kandidato hanggang sa mga kontrobersiya tulad ng 2015 leadership scandal at ang kanilang outreach sa OFWs worldwide. Ang INC ay isang force to be reckoned with. Pero tulad ng anumang institusyon na may kapangyarihan, may dalawang panig ang kwento. Ang panig ng unity at service at ang panig ng mga tanong tungkol sa transparency at accountability. Excuse me po. Para sa mga kabataan at OFWs, ang INC ay isang institusyon na may malaking impact sa inyong komunidad, sa politika at sa inyong pananampalataya. Pero ang hamon ay ito. Paano natin gagamitin ang impluwensyang ito para sa mas malawak na kabutihan? Ang sagot ay nasa atin, sa mga botante, sa mga miyembro, at sa mga nagmamasid mula sa malayo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like, i-share, at i-subscribe ang channel Sa mga nasa Toronto, Dubai, Sydney, o kahit saan sa mundo, i-comment ang inyong thoughts. Anong tingin mo sa role ng INC sa Philippine politics? Send a super thanks naman please. Keep this content coming. Salamat sa panonood mga kaibigan at hanggang sa susunod na video. Ingat po kayo lagi.